Si Dr. Roel Tolentino, isang surgeon, pero nakita ko life coach pala siya. Lagi siya nagle-lecture sa mga corporate, ano ba to? Paano magsalita, paano yumaman, at paano gumanda ang buhay natin. Paano gumanda ang buhay stress-free ng mga Pilipino. Yan ang gusto nila. Bukod sa medical, meron ka pang, sige nga, ano ba itong mga tinuturo mo? Ano ba nakikita natin? Ang isa sa tinuturo ko is having good relationships with other people. Ang lagi nating sinasabi, ang taong mayaman, ang taong maraming properties, iyan ang mga taong masasaya. Ito yung mga famous people, sila yung masasaya. Pero, based on a Harvard study, ang taong masasaya, sila yung may good quality relationships with other people. Kaya mapapansin nyo, kahit anong hirap ng tao, nakangiti siya, meron disaster na dumating, nakatawa siya, nakangiti, kasi nga, meron siyang pinaghahawakan na quality relationship, most especially with family members, with loved ones. Kaya ang ano natin, dapat lagi ho tayong maging mabuti sa ating mga kasama, lagi ho tayong nag-aalaga ng mga matatanda, hindi ho tayo nangangaliwa ng asawa. Dahil pag ikaw ay nagkaroon ng negativity sa utak mo, ano mangyayari? Hindi ka magiging masaya. At ang stress ho natin sa katawan, iniiwasan ho yan. Marami nung factors ho yan. Hindi ko pwedeng, dahil ho yan ay pag nile-lecture ko, isang oras ho yan. Mga 10 minutes lang ho tayo. Hindi, pwede yan, tiyabaan. So, ang kinakwento mo, Dr. Roel, kasi sa kababayan natin, ito ang strength ng Pilipino. Kahit mahirap, masiyahin, maraming good qualities Matiisin, nag-aalaga ng matanda. Paano siya makakatulong para maging masaya at matagumpay at yumaman sila? Yun ang ating dapat pag-isipan lagi, kung paano tayo, unang-una, katulad ni Doc Willie, kung paano tayo makakatulong sa kapwa, paano tayo hindi makaka-offend, paano tayo hindi mga-apak ng tao, paano tayo hindi ida-down ho natin yung mga tao. Kasi crab mentality. Crab mentality. Kasi ang mga Pilipino kasi, minsan, pag may uma-asensong tao, hinihila natin kasi naiiwan tayo Dapat maging inspirasyon iyon sa inyo kung paano nyo madedevelop yung sarili mo. Ang isang problema natin sa Pilipinas, sa buong mundo, naiinggit tayo pag may mga taong maganda ang buhay. Isipin nyo na lang, lahat tayo ay may binigay ang Diyos na different traits, characteristics, iba't ibang wealth. Okay? Ang atin doon, kailangan i-improve natin yung sarili natin. Mayroong tinatawag na growth mindset. Ano ba yung growth mindset? Yung, pag may nangyari sa buhay mo, huwag mo iisipin, kaya ako nagkaganto kasi bigay ng Diyos. Ba't ako nagkaganto? Kasi yung boss ko, ganyan Yun ang nega agad. Nega. Ang tawag ko dyan ay fixed mindset. Pag kayo ay may problema, ang gagamitin natin ay yung growth mindset. Naku, bumaksak ako sa exam. Ang fixed mindset, kasi naman yung teacher ko, kabobo magturo Ang growth mindset is this. Siguro, hindi ako nakapag-aral mabuti. Mag-aaral ako next time para gagandahan ko yung performance ko, gumanda ang exam ko. Yun ang growth mindset. Kunwari, nakaaway mo yung best friend mo. Ang sasabihin mo sa fixed mindset, yung kaibigan ko naman, kaya kami nag-away niya. Kasi ang ugali niya, hindi maganda Ang growth mindset, siguro ako ang may problema. Kailangan baguhin ko yung sarili ko para maging okay ulit kami. Kasi, ang mga tao, pag may nangyayaring hindi maganda, turo ka ng turo Pag may nangyari sa buhay mo, ang iisipin mo, it is your responsibility kung bakit nagkaganyan ang buhay mo. Pero, all over, ang aking laging sinasabi, medyo iba sa atin, hindi religious, yung kailangan meron kang good connection with your God, with your Almighty. Kasi, sabi nila, kapag meron kang right connection, meron kang purpose sa buhay, ang buhay mo ay mas lalong gumaganda, lalong humahaba ang buhay mo, wala kang nakakaaway,
magkakaroon ka ng stress-free living. Hindi ka pa magkakasakit. Hindi ka magkakasakit. Kasi mawawala na sakit pag stress-free. Kasi kung mahal mo ang Diyos, alagaan mo ang sarili mo. Hindi mo abusuhin. Hindi ka magdadrugs. Hindi ka magsisigarilyo. Hindi ka sobrang alcoholic. Hindi ka magpupuyat ng sobra-sobra. Okay? Mahal mo ang katawan mo kasi yan ay bigay ng Diyos yan. Nandito ho tayo para mabuhay na magkaroon ng impact at legacy. Katulad doon ni Doc. Ang legacy niyan, kahit after 50 years, nasa YouTube pa rin ho ang ating mga educational materials. Meron nung tayong tinatawag na dash. Ito hindi alam ng mga tao to. What is the dash? Kunyari, nabuhay ka ng 1950. Dead, 2030. Meron yung isang guhit na maiksi. Maiksi lang ho yun. Ako, napakaiksi. 1950, 2030, napakaiksi nung dash. Yun ang buhay mo. Okay? Ang buhay mo, napakaiksi. Ang utak mo, 100% lang ang pwedeng lagan. Pag ikaw ay naglalagay ng negativity, naglalagay ka ng problema, yung 100% na positive na utak mo, lalagyan mo ng 30-40%, ay, nakakaawa ka naman. Dapat, lagyan mo kahit mga 95% kasi tao lang ho tayo, lahat ho tayo may problema. Gawin mo na lang 95, 99. Kada pasok mo niya ng negativity sa utak mo, hindi yan magiging 100%. Ang masayang tao, 100%. Ako ho kasi, nagtuturo ako about the stress, about life, kaya medyo masaya ako sa buhay ko. Hindi ako... Saka yung lecture ka ng lecture. Opo, lecture lang ako ng lecture. Kasi halos pa merienda lang. Yan ang bigay ng Diyos sa atin eh. Tsaka ito ang buhay natin, parang box of chocolate yan eh. Ano yung sabihin yan? Ito ang binigay sa ng Diyos, paunlarin mo na lang. Sasabihin mo, lagi kang nagagalit sa Diyos, lagi kang nagagalit sa magulang mo. Ba't yung isa? Bilyonaryo. Dapat naging bilyar na anak na lang ako ni Bilyar. Okay, naging apo na lang ako ni Si. Pero alam nyo, ganito yan. Ang buhay ng tao, ang mga Si at mga Bilyar, meron silang personal problems. Ikaw, meron ka ring personal problem. Yun nga lang, ang nakikita mo sa kanila is the good part. Hindi mo nakikita sa kanila yung, nakita mo na ba sila, nakausap mo na sila. Malay mo, meron silang problem sa kamag-anak, meron silang problema sa mga building sila. Ikaw nga, simple lang, di ba? Nasa bahay ka lang, nood ka ng TV, pero nabibisit ka pa rin sa magulang mo, bakit hindi ka pinanganak na mayaman? Pero ikaw, pinanganak kang mayaman, pinanganak kang mahirap, namatay kang mahirap, hindi problema na ng magulang mo yun, problema mo yung tamad ka siguro. Di ba? Bakit ang katawan mo sobrang masasakitin? Paano ba naman? Nakaka 2 packs of cigarettes a day ka. Kumakainom ka ng alak, 5 bottles a day. Wala kang ginagawa kundi mag-computer. So, saan mapupunta ang mo no? Alam mo, Dr. Roel, ito siguro sa mga may edad, no? Nag-umpisa kasi ako sa Facebook, YouTube, mga 2009 2010. Dati, ang babait ng mga comment. Nung unang umpisa ako, yung kahit ano lang, marami kami medical mission, lahat. God bless, thank you, good luck. Ganun lahat ang comment nung umpisa. Pero pagdating ng mga last, 5 years, 7, 8 years, nagbago yung timplada eh. Naging mas galit na. Ngayon, lagi na puro sana all, o sana malugi ka, o puro ganun. Bakit kami wala? So parang nagbabago na yung yung ugali. Ako kasi ganito yan eh. Pag may mga negativity sa, alam nyo, nag-YouTube din ho ako, Tolentino Roel. Mamaya ibibigay natin. Tolentino Roel. Marami ho siyang bashings. Ang akin lang po, thank you. I am not being affected kasi I know myself, I'm doing our best to help everybody. Ang tao, laging meron niyang mag-negative sa buhay mo kasi ang tao kasi iba-iba ang ugali. So sa akin, nilalagay ko, thank you.
Yun lang. Thank you. Ang dami nagbabas. Thank you. Ba't ako nagpapa-thank you? Kasi narinig mo yung YouTube ko eh. Nagtiis ka makinig sa YouTube ko. Di thank you. Kahit yun, masakit na. Okay? Iba ko talagang meron na akong bibigay sa inyong technique. Okay? Natutunan ko ito. Meron ng mga tao, ang tingin nila, 1 plus 1 equals 3. Ang alam mo natin, 1 plus 1 equals 2. Ano sabihin nun? Kahit anong gawin mo, 1 plus 1 sa kanila 3. Sabihin, ang paniniwala nila yun. Hindi mo na mababago yun eh. Pero alam mo naman, ang 1 plus 1 equals 2. Okay, meron pang isa. Meron akong tinatawag na 86,400 rule. What is 86,400 rule? Yes. 86,400 rule is the number of seconds in a day. Ano yung sabihin nun? Kung murahin ka, minsan may nagmumuraho murahin ka ng, ano ba naman yung 2 seconds na nabasa mo? So, 86,388, tama ba? Meron 398. Pa, 398. Bakit masisira yung buong araw ko na ang yaman-yaman ko ninakawan mo ako ng 2 piso, bali wala yun sa akin kasi next day, meron pa akong 86,400 na seconds. Ang problema kasi ganito pinagalitan ka ng asawa mo, nagsalta ng masama, 5 seconds yun. Sinira mo ang araw mo ng 5 seconds, meron kang 86,395 seconds. Diba? Ito pa. So, 86,400 seconds na galit ka sa misis mo. Oo, kasi ganito yan Hanggang tulog ka, galit ka, nag-away kayo na Oo. Nile-lecture ko yan, kinasabi ko na hindi ko sinasabing about time. Kunyari, iho, meron kang 86,400, nakawang kita ng 2 piso, magagalit ka? Hindi. Nakawang kita ng 5 piso, magagalit ka? Hindi. Doon ko ipapasok yung 86,000. Ba't mo sisirain? Hindi ka naman nagalit Nangyayari ito, alam mo, sa mga gitgitan, sa mga kotse. Naku, ano ba naman yung... 5 seconds lang yun 5 seconds lang yun At isa pa, meron pa ako siyang tuturo sa about stress management. Yung, alam nyo, ang isda, malaya yan, lumalangoy sa tubig. Merong fisherman, may pain, nahook ka sa bibig. Nahook. Ano yung sabihin nun? Dahil kinain mo yung pain niya, nahook ka na Yung tao na fisherman, kinokontrol na ang iyong buhay kasi nakahook ka na Ang ano ko dyan, minsan, meron ka talagang mga kaibigan na masamang ugali, masama ang sinasabi. Hinuhook ka nila. So, meron akong, hindi ko alam kung mantra ang tawag doon. Sinasabi ko sa sarili ko, you cannot hook me. Inuulit ko, you cannot hook me. Kaya ako, stress-free kita yun ang buhay ko. Do I look 70? Siyempre, hindi ako 70. 57 lang ako. Magkaedad do kami ng 1 year lang ako. May same school. Ang akin lang always look at people, look at things with value, good things. Lahat yan may value sa buhay mo. Ang problema may value yan. Kaya ka nagkakaproblema kasi sabi ng Diyos, kailangan mo matuto para next time wag mo nang gawin. So, kung sasabihin nila, mahirap ako, hindi ako kasalanan ng magulang ko, kasalanan ng anak ko, hindi na ako makaka-improve, ito lang ang kaya ko sa buhay ko. Walang mangyayari. So, paano nila babaguhin yung mindset para yumaman? Una-una, katulad ko, hindi ako gumagamit ng negative words. Kunyari, walang yung pera ko. Hindi ko sinasabi na kulang ang pera ko. Ang sinasabi ko, thank you God, meron na akong pera pa na natitira sa bulsa ko. And, huwag ko kayo mag-alala, God. Tulungan nyo lang ako, I will improve myself. Hanap ako ng trabaho. Okay? Pag lagi kang may sinisisi, hindi ka uunlad. Kasi sinisisi mo ibang tao Always tell to yourself, I am responsible. I am responsible. Kunwari, sorry madaldal ako, nangailang ako. Excited kami. Kunwari, ito. Kasi inisip ko, baka meron ka matulungan na 1-2 tao. Yun lang naman ang kailangan Tulad nito, meron kang boyfriend o girlfriend. Okay? Nag-away kayo. Unang-una, you are, kunyari, lalaki ka, niligawan mo babae, you are responsible. Unang-una yung babae. Hindi naman yan nagpapaligaw, niligawan mo
So sabihin, baka meron kayong ugali na hindi tugma, baguhin mo yung sarili mo. Hindi mo mababago ang tao kung hindi mo babaguhin ang sarili mo. Ikaw muna magsimula. Gusto mo yung asawa mo maging matino sa'yo sa pagtingin sa'yo, ikaw nga hindi nagbabago. Uuwi ka lasing. Pera mo, inuubos mo kung saan-saan. Binibigay mo sa babae mo, binibigay mo sa mga kani-kanino. Paano naman matutuwa? Baguhin mo yung sarili mo, ang asawa mo, sigurado matutuwa. At mamahalin ka mabuti. Actually, tama lahat sinasabi mo, Dr. Roel. May mga malalalim yan. Kasi pag iniisipan mo agad yung kaibigan mo, asawa mo ng masungit to, galito sa akin, ma-feel niya yun eh. Oo. Nasa tingin pa lang magre-react na eh. Pero pag iniisip mo, mabait siya, maganda siya. So, mag-uumpisa na puro positive. Alam mo, meron akong technique pumasok sa utak ko eh. Alam mo, kung ba't na love ko ang misis ko. Hindi ko sinasabing gayahin niyo to ha. Pag nakikita ko ang misis ko, meron nabasa ko sa libro, pag tinitingnan ko siya, ang feeling ko sa sarili ko, first time ko siyang makita. First time mo makita. Oo, in love ka. Kaya ako excited, yung crush na crush mo siya. Ito, hindi ko alam, medyo morbid lang po, pero ito po ang ginagamit ko ho. Sige. Pag nakikita ko ang misis ko ho, sorry for the kwento ko. Pag nakakita ko siya, sinasabi ko sa sarili ko, this is our last time. Kaya ako paggabi, hindi pwedeng hindi ako ahali, kasi bukas hindi mo alam kung bahay pa asawa mo eh. Di ba? This is our last time, so I will love you forever and ever. O di pagbukas, nagising ka, di masaya ka. Pangalawa, ito siguro medyo may pagka-religious tayo. Wag ko kayong matutulog na hindi kayo nagdadasal. Pasalamat ho kayo, meron kayong araw, kahit ano man nangyari, buhay ho kayo. Kaibigan nyo, patay na eh. Pag-gising nyo ng umaga, huwag nyo rin kakalimutan na magdasal. Ako, meron akong cue. Sige. Ang cue ko ho dyan, kasi addict ko ako sa cellphone kasi pag umaga may mga messages po ako sa aking mga messenger. Ang cue ko ho, kasi nagtuturo din ako ng how to have a good habit. Pag hawak ko ng cellphone, automatic yan. Pag humawak ka ng cellphone, magdasal ka bago mo tingnan. O kaya, ayoko pang gumising, mga 10 minutes akong nakaupo muna sa kama, dadasalo ako. Kasi nakakalimutan nyo magdasal. So, pwede mo lagyan. Naiyak na ako kasi. Hindi, ako maiyak nga rin ako pinipigil ko lang Oy, misis, upo. Ay, yung misis ko nandyan eh. So, kaya meron kang ganito, working together, we will reduce. Hindi, wala. Pero parang cancer group to eh. Kasi, so, bawat hawak mo nito, nagdadasal ako. Quick prayer. Umaga. Kasi, habit ko sa umaga, hawakan ko ang phone. Kaysa maghahanapin mo yung kaaway mo dito para masisirahan for the day. Ganun. Sunod, habit yan eh. Bakit to? Marami nagsisigarilyo. Hindi mo matanggal yan eh. Una-una, alam naman natin, ang nagsisigarilyo, may konting problem yan, anxiety o depression, kaya sila nagsisigarilyo. May effect ang sigarilyo eh. Nakaka-relax sa kanila. Okay. Tumigil ka na ng sigarilyo eh. Bakit ka maninigarilyo? Kasi meron kang cue. Nakikita mo yung barkada mo, may nagsisigarilyo, so, maninigarilyo ka. May cue nga. May cue ka eh. Sa habit kasi yan eh. I'm teaching habit. Para ibahin mo yung reaction mo, yung cue mo, dapat wag mo makita o wag mong come across. Pag nakikita mo, kunyari, yung nabibisit ka pag nakikita mo yung anak mo, kasi iba ugali, nabibisit ka. Ang habit mo, magagalit ka. Pero pag hindi mo nakita anak mo, hindi ka magagalit kasi ang cue mo is the anak. So, ibahin mo na lang yung reaction. Okay? Ang buhay ko kasi natin, tandaan nyo to, ito paborito kong topic, ito about problems. Sige. Anything that happened in the past are all facts. F-A-C-T-S. Facts ho yun. Hindi ho yan problem. Okay? Ang problem is in your hand. What will you do with that facts? Kasi ho, ganito yan eh. Nanakawan ako ng cellphone. Ang problema ko, Doc, nanakawan yung cellphone ko. Bisit na bisit ako. Problema ko yung cellphone, inakaw eh. Hindi yun ang problema. Kasi nangyari na yan nakaraan. Facts ho yun. Ang problema mo is, paano ka iipon ulit para makabili ka ng bagong cellphone. Kunyari, nasunugan ka. Ang problema ko, Doc, nasunugan ako eh.
Kahit anong mangyari, hindi mawala yung problema ko. Hindi nga mawawala kasi facts yan eh. Anything that happened in the past, hindi mo na gagawin. Nakaraan na yan eh. Ang problema mo is this. Dapat ang sasabihin mo sa akin, Doc, nasunugan ako eh. Ang problema ko, paano ko kikita ulit? Ang pagkita nasa kamay mo eh. So, mas light ang buhay mo. Iniwanan ako ng asawa ko eh. Iyak ng iyak, kaya iyak ng iyak. Kasi nga wala akong magagawa eh. Nakaraan na yun. Hindi ng problema. Ang problema mo is, paano mo papalakihin ng tama ang anak mo at paano ka magkakaroon ng pera ulit to live normally. Diba? Paano nila binabawasan, let's say, mahilig, minsan di mo yung mainggit sa kapitbahay o may nag-post ng naka-abroad or something o may nakuhang kotse. Okay, ganito yan. Paano ba nila mapipigilan na yung kaibigan nila parang umaangat sila hindi? Ganito ang tekniko dyan. Pagdasal mo yung kaibigan mo na, ay God, thank you po at binigyan niyo ho ng premyo yung kaibigan ko. God, pinadasal ko sana sa pagkabutihan pala, sana magkaroon din po ako ng ganyan. Mag-aano ho ako, magsisika po ako. Kunyari, yung kaibigan ko naging asenso sa trabaho. So, ang akin nung dasal, sana maging asenso din ako sa trabaho. Ganun. At saka ito pa. Yung binibilang mo, dati sinungitan ako nito eh. Naway ako nito eh. Ano ho? May masama siyang sinabi sa akin kunwari eh. O meron siyang masakit na sinabi na hindi mo makalimutan. O paano tanda mo yan. Anything that happened in the past, may value yan. Sabi ko nga sa inyo, according to Maxwell, a leadership guru, everything has a value. Bakit ka sinungitan? Kasi ang pangit ng ugali mo eh. Paano hindi ka susungitan niya? Sindiraan ka. Kasi ikaw din ang kasi lahat ng alam mo, tinismis mo ng tinismis, lahat ng buhay mo, siniraan ka, ikaw din may kasalanan. So, ang akin dyan, may value yan. Lahat ng problema, nabangga ka. Anong value nun? Mag-iingat ka. May kilala ako, nabangga eh. Anong value nun ng bangga? Nalaman niya, napaso na pala yung kanyang registration sa kotse. Buti, bangga lang nakapraso. Kung malaking bangga na nakagkapatay-patay pa kayo, ang kotse mo... naka-prevent pa sa future bangga. Oo. Kasi natuto ka na doon sa una eh. Oo, natuto ka. Lahat tayo ng may... Ako, nabanggaan ako ng maraming beses sa kotse ko eh. Anong lesson nun? Di mag-iingat. Meron nung times na twice hindi ko na-handbrake ang kotse ko, umatras. Muntik na ako nakapatay. Thank God at nahandyan si God. Yun ang laging kinakatakot. Ako, dalawa. Buti wala akong na-aksidente. Tumawid ng daan. Kaya thank you God. At gano'n lang, always thank you. Gagawin mo kung alam mong wala kang magagawa sa sitwasyon mo na negatibo? Meron kang magagawa. Unang-una. Lagi ramdam daw niya wala ng pag-asa, wala nang magagawa doon sa situation niya sa relationship or pera. May sasabihin ako sa'yo. Technique to. You are the average of the 5 people you are always with. Sabihin, kung gusto mong yumaman, kung sumama ka sa mga mayayaman. Kung gusto mo maging religious, sumama ka sa mga religious. Kung gusto mo maging matalino, tumabi ka sa mga matatalino. Ganun yun. Kaya ka nagne-negative kasi kasama mo, puro negative. Apektado ka. Ang kabarkada mo, lower sa iyo pa ang buhay, lalo kang hahatakin pababa. Kung gusto mong umangat, kung gusto mong magandang business, kumuha ka ng mentor na magtuturo sa iyo. Ang problema kasi sa atin, mayayabang ho tayo, hindi tayo kumukuha ng mentor. Ako, may mentor ho ako. Meron akong personal mentor na business people. Ito, mentor ko to. Nanonood ako ng kanyang channel. Paano daw yumaman, Doc Roel? Okay. Una-una, kung gusto mong yumaman, hindi ka pwedeng nasa active na katulad namin, mga professionals. Kung gusto mo yumaman, kailangan may business ka. Umpisa mo unti-unti. At business talaga. Kahit maliit na maliit business. lang. Kasi ang pera ho ay nasa business, hindi ho sa mga... Nakakita na ho ba kayo? Doktor, pinakamayaman sa buong Pilipinas. Lawyer, pinakamayaman. Wala ho. Ang pera ay nasa business. Kasi ang business ho, lalo na yung malalaki ha, hindi ho yung mga tinda-tindahan lang, dapat malaki. Kasi ho, yung pwede mo siyang iwan na passive income. Kasi kung ikaw din ang nagtitinda, pwede yun, pero ang active masyado, kailangan positive yung, kailangan meron kang tao, palakihin mo, huwag kayong mag-alala. Kahit mag-fail kayo, may kaibigan ako, 3 beses nag-fail, nagsara siya eh. Ngayon, nag-iba siya ng kanyang career, pero sabihin, nag-fail tayo. Pag nag-fail ka, 1 ka palang failure, di ayaw mo na. Hindi naman ho ganun.
Oo, lahat po tayo may failure. Doon ka natututo. Ang sinasabi ni Dr. Roel, let's say doctor or anong profession or nurse, naubos yung oras mo di ba? Kailangan nandun ka personally para ka masweldohan o mabayaran. Sa business, pwede mo siyang, merong business na iiwan mo lang. Yun. Meron kang mga tao, aandar siya mag-isa. May technique dyan. Yun yung kaya malaki ang kita ng business. Walang limit Wala, tsaka ito pa. Pero yung tao mismo, ay yun lang naman ang matitinda mo sa isang araw. Tsaka katulad namin, active income earners, may clinic kami, kunwari hanggang 5. What will make you different to other people, yung what will you do between 5 to 8 p.m. So, isabihin, gusto kong matuto kong magluto. Paano matuto magluto? Nakiklinika, tutulog ka. 5 to 8, every day, mag-YouTube ka, mag-testing ka na magluto, o kaya mag-aral ka about business. In 1 year, ibang-iba na ang utak mo doon sa hindi nag-aral. So, lamang ka na kaagad. So, what you do after 5 p.m., it will make the difference in your life. Kasi ang ginagawa lang natin, nood ka ng movie, kinig ka ng radyo, pa YouTube. Sayang oras. Sayang ang oras Lalo na yung mga patawa-tawa lang na patawa-tawa lang wala siguro pang-relax lang, pero wag naman sobra. Tsaka ito lang sa buhay kailangan meron kang aim. What is the aim? Goal. Ang goal mo, at least 3 yan sa buhay, hanggang 5. Ako 3 ang goals ko. Hindi ko na sabihin. So, ang ganito ang goal ko. Kung ako ay may gagawing activity, kailangan align sa goal ko. Okay? Pag hindi siya align, I will not do it. Let's say goal nila, marami gusto yumaman. Kung gusto mong yumaman, mag-aral ka ng mag-aral ka. Hindi kasi pwedeng, gusto kong yumaman, pero hindi ka naman nag-aaral. Hindi ka nag-aaral. Kasi ang pagyaman kailangan, dumikit ka sa taong may alam doon sa business, at saka pag-aaralan mo yan. At pangatlo, may demand. Baka naman mag-online selling ka, yun namang product mo, wala namang may gusto. Paano kaya yaman? So, para yumaman, unang-una, dapat may mentor. Pangalawa, alam mo yung gagawin mo, tsaka may demand. Tsaka natutuwa ka. Hindi pwedeng mag-business ka na nabibisit ka sa business kasi paano ka ma-motivate kung nabibisit ka? Kailangan yung gusto mo. Katulad namin, gusto namin nagtuturo, nag-enjoy kami. Kita nyo, libre to, walang bayad. Pero natututo kayo kasi nag-enjoy kami. Katulad ko, professor, enjoy kami sa pagtuturo. Saka wala kang pakailan, may views, walang views. Kung nagbago isip nila, one day makikita nila maganda yan. Nasa timing Kaya nga ang buhay ay maikli lang. Ang akin dyan, wag nyo sayangin. Life is short. Oo, wag nyo sayangin. Kamag-anak nyo, bisit na bisit kayo, mag-sorry na kayo. Learn to tell sorry. And kung may nag-sorry sa inyo, patawarin nyo. Sobra hirap mag-sorry Palagay ko sa 100 nakikinig, wala pa isa kaya mag-sorry. Yung tunay na sorry. Kung gusto mong mag-sorry, kunyari, naka-offend ka ng tao, magsosorry ka. Sa totoo lang, hindi yun for the offended person. Magsosorry ka to free you. Sabihin, para gumanda ang pakiramdam mo. I am sure, meron kayong nadinig recently. Sumakay ng Egypt. Pinababa siya because of her weight problem. Nabasa nyo yan. Na-interview siya Sabi nung host, patatawarin mo ba tong jeepney driver? Patatawarin ko. Tsaka para ma-free na rin yung utak ko sa aking baggage. Mahirap po ang may baggage sa katawan. Mahirap ang may kaaway. Kaya learn to say sorry, learn to magpatawad ng tao. Simple-simple lang yan. Gusto mo maging maganda buhay mo? Yun lang, magpatawad and do the happy things that you want to do. Isa pa, bigyan ko kaya, mayroong isang tao, namatayan siya ng asawa. Sabi nung babae sa pastor, malungkot to ako lagi. Dahil yung asawa ko malungkot na namimiss ko. Sabi nung advisor niya, what makes you happy? Sabi nung babae, magpiano. O sige, magpiano ka, balikan mo ako. After several days, several weeks, bumalik. How are you?
masaya na ho ako, nakofyana na ho ako. Ganun lang eh. Do the things that make you happy. Hanapin mo saan ka excited. Yung kahit walang bayad, pwede. Kami, excited na excited kami dalawa. Excited ako. Kasi yung mga ibang topic, alam nyo na eh. Ito hindi nyo alam eh. Actually, may talent ka, Roel. Parang nakukuha mo yung Pinoy style na nare-reach nila eh. Kasi nga, ano ako. Kaya lagi siya natatawag. Oo, kasi at isa ka pala hanapin kung... ako ay, meron ako YouTube channel, Tolentino Roel. Ako ay doktor sa St. Luke's, Quezon City. Hanapin nyo lang ako, nagkalat ang pangalan ko, Roel Tolentino. Sa... Pwede ka ma-invite sa mga... invite nyo ako. Kadalasan ano ba to? Yung mga, alam ko yung mga... Anything. Mga Sun Life, yung mga... mga ganun. Insurance. Ako'y pupunta sa Bacolod bukas because of a lecture. Product ko to, pero syempre, iba yun. Meron akong lecture sa katapusan. Marami akong lecture. Actually, bukas ang lecture ko, dalawa eh. Online. About cervical cancer and yung isa is another first aid treatment. Ganon. Kaya kanya, so, enjoy lang. Meron kang medical, meron kang first aid, meron kang life coach. Oo, enjoy lang ang buhay. Pero mas enjoy ka dito sa life coach. Enjoy ako in everything I do. Sasabihin, Doc, paano yung surgery mo? Konti lang. Paano yan? Tinanong kita, halos hindi ka naman kumikita doon sa lecture mo. Hindi. Yung sa YouTube ko, free yan. Pero yung mga corporate ko, mga organization, may bayad. Oo. Nabuhay ako sa pandemic because of lectures. Hindi ako nag-opera almost, siguro sa 2 years, nag-opera ako mga 2 lang. Kasi pandemic. Pandemic. Takot to ako eh. Kasi ang dami kong kaibigan noon namatay. Ang sa isip ko nga, Doc, mayaman ka na. Ba't kailangan pang mag-clinic? At ba't kailangan pang mamatay? Talaga may ganun tao. Heroic sila eh. Wala tayong these are the heroic people na kahit pandemic, nag-work. Ako po, takot po ako kasi gusto ko pa mabuhay kasi mahirap naman humamatay agad. Hindi natin alam ang kaibigan ko, ang dami namatay sa COVID. So, ganun lang ang buhay. You choose, kung gusto mong talagang tumulong, go ahead, go ahead. You are the heroes. Final words, Dr. Roel? Oo. Always thank God na buhay ka. Always love other people. At pangatlo, always be happy. Stress-free. Ako, napakasarap po ng buhay na walang problema. Kahit anong problema, meron, tingin mo, gagawin mong positive pa rin. Reaction, it's because of the reaction. Kasi may problema yan eh. Ang reaction mo dyan, dalawa. Gusto mo bang maging masaya o maging malungkot? Kung pinili mo maging malungkot, malulungkot ka. Alam mo, ba't ka masaya? Pitsi, pinili mo maging masaya. Ba't ka malungkot? Ikaw kasi may kasalanan, pinilit mo maging malungkot eh. Dalawang choices yun eh. Di ba? Parang sa Facebook o YouTube, hanapin mo yung video ng away at malungkot. Doon ka mapupunta. Oo. Tsaka mapupunta ka sa masaya at nag-aaral, doon ka mapupunta. Oo, kaya po ako, bihira akong makinig ng news. Pinipili ko lang yung news kasi ang news, pinatay, nag-scam, di ba? Nagnakawan, sinunog. Siyempre ho, negative po yun. Ilalagay ba naman sa utak ko yun? Kaya pag ako nakikinig sa YouTube, mga medical vlog, or mga pasyal, yung YouTube channel ko, Tolentino Roel, mga ano yan, happy life, pasyal ko sa ibang bansa. Happy, di ba? Okay. Thank you so much, Dr. Roel Tolentino. I love you all. I love you. Salamat ha. Alam nyo, napaka-bait na kaibigan ko to sa medical school pa. Kita mo, yung aura, di ba? Nasa aura lang yan ng tao eh. So, thank you so much. Baka ito na launch ng career mo ng life salamat coach po. na. Salamat life po. Life coach ka na ngayon. Salamat online. po.